Sweetheart, wala ka pa bang napipisal na maging bodyguard sa kanila? Tanong ni Enrico Marcial sa anak. Pag-iling lang ang tugon ni Rihanna habang patuloy sa pagbuklat ng hawak na magazine. Pero iha, pangatlong batch na ng bodyguard ang ipinadala ng security agency. Sila na umano ang pinakamagagaling. Nag-angat ng mukha ang dalaga. Sinipat ang mga nakahilerang bodyguard sa likod ng ama. Matatangkad ang mga ito at malalaki ang mga katawan. Ayoko sa kanila, Dad! Nakasimangot na ibinalik ni Rihanna ang paningin sa magazine. Sweetheart, papayagan lang kitang mag-Asian trip kung magkakaroon ka ng bodyguard. Daddy? Iha, magiging kampante lang ako kung may bodyguard ka. Paghala-gala pa rin ngayon si Minandro. Paano kung ikaw ang gantihan niya? At hinala ko, tinutulungan siya ng mga kalaban ko sa negosyo upang pabagsakin ako. Paliwanag ni Enrico. Ang tinutukoy nitong Minandro ay ang dating empleyado ng kumpanyang pag-aari nito. Natuklasang espiya kaya tinanggal sa trabaho. Kasabay ng pag-fire sa traidor na empleyado ay pinagtangkaan ng masama ang buhay ni Enrico. Hindi nagtagumpay si Minandro, subalit nakatakas naman ito at hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ng pulisya. Lumapit ang assistant at nagsisilbing kanang kamay ni Mr. Marcial na si Gary upang ipaalam sa amo na gusto itong kausapin nang magretiro ng driver nito. Senyor Enrico, magpapaalam na ho ako. Maraming salamat sa maraming taong pagbibigay sa akin ng trabaho. Dahil sa inyo, napagtapos ko ng pag-aaral ang panganay ko at natustusan ang pangangailangan ng pamilya ko. Pasasalamat ng 62 anyos na si Mang Pedring. Walang anuman, Pedring. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo. Isa kang masipag at matapat na tauhan. Salamat, senyor. Mauuna na ho kami. Sandali, sino nga pala ang kasama mong uuwi ng Iloilo? Tanong ni Enrico. Sinundo ho ako ng panganay ko. Nilingon ni Mang Pedring ang anak. Zenon! Tawag ng matanda at pinalapit ang anak nito. Napatayo si Rihanna sa kinauupuang sofa. Nang ilinuwa ng malaking pinto ang tinawag na Zenon ni Mang Pedring. Napakagwapo nito. Matangkad, matipuno ang pangangatawan at moreno. Maganda ang lakad at tindig, very manly. Bagay na bagay rito ang suot na combat boots, itim na jeans at black leather jacket. Ito nga pala si Zenon, Senyor Enrico, ang anak kong pulis. Proud na pakilala ni Mang Pedring. Aba, mabuti. Isang pulis pala ang panganay mo. Ilang taon ka na, iho? Tanong ni Enrico. 28 ho. Formal na sagot ng binata. Kilig naman ang dating kay Rihanna ng baritonong boses nito. Ako naman, 26. Napagikhik ang dalaga. Kaya kay bilis na mga paa niyang nakalapit sa ama at malambing na umabrisyete rito. Daddy, cancel ng Asian trip ko. Masiglang sabi ni Rihanna sa ama. That's good. Saan mo na gusto magbakasyon? Tanong ni Enrico. Sa Iloilo? Sagot ng dalaga. Iloilo? Kunot noong tanong ng ama. Yap, may napili na rin akong bodyguard. Sino sa kanila ang gusto mo? Napalingon si Enrico sa likuran. Dahil sa pag-aakalang naroon sa mga nakahilerang bodyguard ang napili ng anak. Ngunit kumalas ang dalaga sa pagkakahawak sa ama at nilapitan ang binatang anak ni Mang Pedring. Siya ang gusto ko, Daddy. Tukoy niya kay Zenon.
Walang anumang ipinulupot ng dalaga ang kamay sa braso nito. Hi, handsome! Akala ko magiging boring na naman ang araw ko until dumating ka. Hirit ni Rihanna. Senyorita, pasensya na. Hindi ho ako nag-a-apply bilang bodyguard. Tinanggal nito ang kamay niya sa braso nito at bahagyang dumistansya sa kanya. Sa halip na ma-offend, higit na ginusto ni Rihanna na mapalapit sa binata. Sweetheart, mamili ka na lang ng iba. Isang pulis si Zenon at may... Exactly, Daddy. Isa siyang pulis. Meaning, kayang-kaya niya akong protektahan laban kay Minandro o sino mang may magtangka ng masama sa akin. Nagpupumilit na pinutol ni Rihanna ang sinasabi ng ama. Pedring. Bumaling si Enrico kay Mang Pedring upang hikayatin ang binatang anak nito dahil hindi mahindian ang unika iha. Sige ho, senyor. Igagarantiya kong magiging ligtas ang senyorita sa pagbabantay ng anak ko. Mabilis na pagpayag ni Pedring. Pero tay, may tungkulin ho ako at iniwang trabaho sa Bacolod. Kontra naman ni Zenon. Saan ka bang presinto nakadestino? Sa Bacolod, iho. At ako nang bahala sa opisyal mo. Tanong ni Enrico. Si Mang Pedring ang sumagot sa tanong ng amo. Dahil sa impluwensya ng isang Enrico Marshall, nabigyan ng isang buwang bakasyon si Zenon. At sa loob ng isang buwang iyon ay magiging bodyguard siya ni Rihanna Marshall. Upang mas makaiwas sa banta ni Minandro at sa ibang kalaban ng ama sa negosyo, sumama si Rihanna sa lugar ni Mang Pedring sa Iloilo. Senyorita, sana ho ay mag-enjoy kayo at magustuhan ng lugar namin. Wika ni Mang Pedring. Kadarating lang nila sa Iloilo at sinundo ng isang owner-type jeep. Kay Zenon umano ang sasakyang iyon at dinala lang ng pinsang si Ben upang sunduin sila. Kaya habang bumabiyahe, papunta sa mismong bahay ni Zenon ay ito na ang nagmaneho. Sina Mang Pedring at Ben ay nasa likuran, habang si Rihanna ay nasa tabi ni Zenon sa unahan. Tiyak ho na mag-i-enjoy ako. Mang Pedring, bakit hindi niyo sinabing ang gwapo pala ng anak niyo? Parang nangangarap na nakatunghay si Rihanna sa binatang seryoso lang na nagmamaneho. Bahala ko ho talagang ipakilala siya sa'yo, senyorita. Ane, Mang Pedring. Tay, saway ni Zenon sa ama. Kung ganon, huwag niyo na ho akong tawaging senyorita. Rihanna na lang. At ang itatawag ko na din ho sa inyo, Mang Pedring, ay tatay. Dahil magiging daughter-in-law niyo na ho ako. Deretsahang, sabi ng dalaga. Napapreno si Zenon. Nagulat man at muntik ng masubsob ay winalang bahala iyon ni Rihanna. Kindat ang itunugon niya sa salubong ng mga kilay ni Zenon nang tumingin sa kanya. Napailing naman ang binata at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagdating sa bahay ni Mang Pedring ay agad silang sinalubong ng may bahay nitong si Aling Zenaida at ng bunsong anak na si Melissa. Kumusta ho kayo, Nay? Bati ni Rihanna sa nanay ni Zenon. Nagmano siya rito. Hindi ba't ikaw yung anak ng amo ni Pedring? Takang tanong ni Zenaida. Siya nga, Zining. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Sa ngayon, mangyaring asikusuhin niyo munang mabuti si senyorita, si Rihanna, upang maging komportable siya. Turan ni Pedring sa asawa. Napatango naman ang matandang babae at sumunod sa asawa. Hi, Ate Rihanna. Ako po si Melissa, bunso sa pamilya. Pakilala ng 18 taong gulang na kapatid na babae ni Zenon. Ang ganda-ganyan niyo po, para kayong Barbie doll. Humahangang bulalas pa nito. Talaga? Bagay ba kami ng Kuya Zenon mo? Naisingit na naman ng dalaga. Opo ate, opo, bagay na bagay kayo ni Kuya Zenon.
kaysa kay Amanda. Sino si Amanda? Siya po yung anak ng mayor namin dito at… Melissa, ang dami mong sinasabi. Kunin mo na nga itong ibang gamit ng bisita at ilagay mo doon sa magiging kwarto niya. Utos ni Zenon sa kapatid. Kuya naman eh. Melissa. Napayuko at tumalima ang bunsong kapatid. Who are you, Amanda? Bulong ni Rihanna at napataas ang kilay. Nagpahinga lang ng konti si Rihanna sa kwartong ilinaan sa kanya. Naligo at lumabas ng silid. Rihanna iha, nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng pananghalian. Sabi sa kanya ni Aling Zenaida. Mamaya na ho, Nay. Busog pa ho ako. Nasaan po pala si Zenon? Nako, naroon sa shop niya. Gusto mo bang tawagin ko? Wag na po. Pupuntahan ko na lang po siya. Tumango si Zenaida at itinuro ang sinasabing shop ng anak. Nasa gilid lang ng kalsada ang bahay ni na Zenon. Katabi nito ang sinasabing tindahan umano ng binata. Isa iyong vulcanizing shop at tire supply. Malaki ito at 2 palapag. Sa unang palapag, marami at sari-sari ang mga nakadisplay ng mga gulong, parts at accessories ng motorsiklo at sasakyan. Ang ikalawang palapag ay stock room at kwarto ni Zenon. May mga kausap si Zenon ng lapitan ng dalaga, mga tiyahin at tiyuhin nito, na mga magulang naman ni Ben. Si Ben ang tumatao sa shop at may 3 pang mekaniko. Zenon! Tawag niya rito. Napalingon sa kanya ang binata. Sino ang magandang dalagang ito, Zenon? Tanong ng matandang lalaki. Ako po si Rihanna. Nakangiting sagot ng dalaga. Nobyo mo ba si Zenon, iha? Tanong naman ng matandang babae. Opo. Mabilis na sumagot si Rihanna. Umawak sa braso ni Zenon. Tia Marta, Tio Nestor, hindi ko ho siya nobya. Amo ko ho siya. Pagtatama ni Zenon, tinanggal ang kamay ni Rihanna. Ngunit, sunod nitong naramdaman ang pasimpleng pagpisil ng dalaga sa puwetan nito. Nanliliit ang mga mata ni Zenon na tumingin sa pilyang amo. Hagik-hik lang ang isinukli ni Rihanna. Tunay bang hindi mo siya nobya, pamangkin? Natutuwang tanong ni Aling Marta. Mabilis nitong hinila ang anak na si Ben, na noon ay nagsusukli sa isang customer na nagpahangin ng gulong. Siya ang anak naming si Ben, iha. Binata pa ito, mabait at masipag. Pagrereto ng ina. Nay, nakakahiya naman. Nagkakilala na kami ni Ma'am Rihanna kanina. Napakamot sa ulo si Ben. Anong hiya-hiya? Paano ka makakapag-asawa kung mahiyain ka? Pangungulit ng matandang babae. Marta, tara na at umuwi na nga tayo. Hayaan nating dumiskarte mag-isa ang anak natin. Hinila na ni Nestor ang asawa. Pasensya na ho kayo, Ma'am Rihanna, sa mga magulang ko. Wika ni Ben. Ayos lang, Ben. Nakakatuwa nga sila eh. Tsaka wag mo na akong tawaging Ma'am Rihanna na lang. Tumango si Ben at matamis na ngumiti. Ben, tama na yan. May magpapavulcanize. Malakas na tawag ni Zenon sa pinsan. Wala na ito sa tabi ni Rihanna. Naroon na sa may kaha at nagdudot-dot sa calculator. Magalang na nagpaalam si Ben at agad na pinuntahan ang magpapagawa. Huwag ka nang magselos kay Ben. Ikaw pa rin ang gusto ko. Banat ni Rihanna sa supladong binata. Lumapit sa kinauupuan nito. Ganyan ka ba sa lahat ng lalaki na nakikilala mo, senyorita? Walang ngiting tanong ni Zenon. Nang lingunin ang dalaga. No, sa'yo lang. Nalabat first sight yata ako sa'yo, Zenon.
Pinungayan niya ito ng mga mata. Nag-iwas ng tingin ng binata. Bumalik sa ginagawa. Hindi ako naniniwala sa love at first sight, senyorita. Sa love at first kiss. Yumuko si Rihanna upang pumantay sa mukha ni Zenon. Kaya nang muli itong lumingon, muntik nang magdikit ang mga labi nila. Napatayo si Zenon at lihim na napalunok. Senyorita Rihanna. Banta nito. Huwag mo nga akong tawagin senyorita. Nakalabing, sabi naman ng dalaga. Miss Marshall. Masyado pa ring formal. Tawagan mo na lang ako sa nickname ko. Anong nickname mo? Baby ko. Sagot ng dalaga. Baby ko? Pag-uulit ni Zenon sa sinabi niya. Yes, Zenon, baby mo ko. Hagikhik ni Rihanna. Napailing si Zenon nang ma-realize ang sinabi ng dalaga. Zenon anak, bakit hindi mo ipasyal si Rihanna? Para makita niya kung gaano kaganda ang lugar natin. At para hindi rin siya mainip. Suhestyon ni Aling Zenaida. Kasalukuyan na noong naghahapunan ang pamilya. Nay, hindi po ako maiinip basta kasama ko si Zenon. Wika naman ni Rihanna. Kay lapad ng ngiti na tumingin sa binata na nasa tapat niya. Dahil deadma lang ito, kumilos ang kanang paa ni Rihanna sa ilalim ng mesa upang marang ikuskus sa binti paakyat sa hita ng lalaki. Napaigtad si Zenon. Dahilan upang mapatingin sa binata ang mga magulang at kapatid. Ayos ka lang ba kuya? Tanong ni Melissa. Ayos lang ako. May dumaan lang na daga sa binti ko. Masama ang tinging ipinukol sa kanya ni Zenon. Makinis ba yung daga? Pilyang tanong ni Rihanna. Napailing si Zenon. Naku, may nakapasok na naman bang daga dito sa bahay? Kukunin ko nga yung alagang pusa ni Marta upang manghuli ng daga. Nasambit naman ni Aling Zenaida. Melissa, hindi lang pala makisig na pulis ang kuya Zenon mo. Magaling ding negosyante. Sabi ni Rihanna. Kasalukuyang naglalakad ang dalawang babae papunta sa tindahan. Ay opo ate, sa katunayan, mayroon na uli siyang bubuksang dalawang bagong shop sa bayan. Kwento ni Melissa. Oh really? Opo, may pinaglalaanan kasi yung si Kuya Zenon. Pinaglalaanan? What do you mean? Bukod po kasi sa pangarap na maging pulis, gusto ni Kuya na lumago at dumami pa ang shop niya para maging karapat-dapat sa first love niya. First love? Sino? Yun ba yung Amanda? Ate Rihanna, pasensya na. Marami na namang naikikwento itong bibig ko. Ihari ako nito kay kuya. Baka bawasan ng allowance ko. Bye ate! Melissa! Iniwan na siya nito. Nagtatanggal ng gloves sa mga kamay si Zenon dahil katatapos lang nitong mag-ayos ng isang sasakyan. Tagaktak ang pawis nito at bagyang may grasa sa noo at braso. Walang anumang lumapit si Rihanna sa binata. Kinuha ang nakasampay na tuwalya sa balikat nito at pinunasan ang pawis nito sa noo. Miss Marshall. Akma pa nitong iniiwas ang mukha. Zenon, pupunasan lang kita ng pawis at tatanggalin yung dumi sa noo mo. Pag-i-insist ni Rihanna. Hinayaan siya ng lalaki. Maya-mayay, bumaba ang pagpupunas niya sa leeg nito at sa mga braso. Pagkatapos ay pangahas na ipinasok niya ang kamay sa itim na sando nito upang punasan ang malapan na dibdib ng lalaki. Nakagat ng pilyang dalaga ang pang-ibabang labi nang bumaba ang kamay niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-pack abs. Bungisngis ni Rihanna. Miss Marshall.
Nagbabanta ang tinig ni Zenon. Ang titigas naman nito. Tukoy niya sa mga pandesal ng lalaki. Enough. Hinuri ni Zenon ang kamay niya. Iba na yung tumitigas eh. Makahulugang sabi ng binata. Pagkatapos ay tumalikod na. Naiwan namang kunot ang noo ni Rihanna. Ayon kay Nanay Zenaida, sa shop natutulog si Zenon. Kaya bago matulog ng gabing yon, ay pinuntahan ni Rihanna ang binata. Umakyat siya sa second floor ng shop. Kumatok sa pinto ng nag-iisang kwartong naroon. Zenon? Tawag niya rito. Walang sumagot. Dahil nakabukas naman ang pinto, kaya dire-diretso siyang pumasok. Tahimik ang silid, pero may naririnig siyang lagaslas ng tubig sa banyo. Napahagikik si Rihanna nang makita ang isang piraso ng boxer brief sa ibabaw ng papag. Lumapit siya at pinulot iyon. Bakit ka narito? Kunot noong tanong ni Zenon. Nakalabas na pala ito ng banyo at nakatapi lang ng puting tuwalya. Napapihit paharap rito ang dalaga. Kasi sabi ni Nanay Zenaida, dito ka raw natutulog sa shop eh. Paano mo ko mababantayan kung malayo ka sa akin? Pasimple niyang itinago ang hawak na boxer brief sa likuran. Miss Marshall, ligtas sa bahay namin at tanaw kita mula rito. Bumaling si Zenon sa sliding window ng kwarto. Pero Zenon, mas safe ang pakiramdam ko kapag katabi kita. Isang manipis na sleeveless at short na pantulog ang suot ni Rihanna, kaya maaaninag ang suot niyang bra at underwear. Miss Marshall, lumabas ka na at umuwi sa bahay. Dahil konti na lang, talagang hindi ka na magiging safe. Ha? May panganib ba dito? Oo, yung anakondang nagwawala. Malapit ka nang tuklawin. Sandaling napaisip si Rihanna sa sinabi ng lalaki. Nang mapatingin siya sa ibaba at sa natatakpan ng puting tuwalya, ay nangamatis ang mukha ng dalaga. Dahil naninigas nga ang alagang ahas ni Zenon. Sige, babalik na ako sa bahay. Kagat niya ang gilid ng pang-ibabang labi, habang dahan-dahang humahakbang palapit sa pinto. Sandali. Turan ni Zenon. Zenon, bakit? Yung brief ko. Wika ng lalaki. Inagaw sa kamay niya ang panloob nito. Kinikilig na lumabas ng shop si Rihanna. Rihanna, iha, anong nangyari sa'yo kagabi? At nagtatatalon kang bumalik dito sa bahay? Tanong ni Aling Zenaida sa gitna ng agahan ng pamilya. Kasi po, Nay, muntik na ho akong tuklawin ng ahas. Nangingiting sagot ni Rihanna. Sa Zenon ay tahimik lang na kumakain. Ahas! Mabuti at hindi ka natuklaw. Naku, Pedring, magtabas ka na nga ng damo sa may bakuran. At baka binabahayan na yun ng mga ahas. Turan ng matandang babae. Tumango si Mang Pedring. Pagkuwan ay nagsalita. Nga pala, iho. Tutal, linggo naman bukas. Ipasyal mo si Rihanna sa simbahan ng Mulo. Sabi ni Mang Pedring. Sige ho, tay. Good morning, Zenon! Masiglang bati ni Rihanna. Nagpapaikot-ikot pa ang dalaga upang i-flex ang OOTD niya. Crop top, maiksing palda at rubber shoes. Akma nang bubuksan ni Rihanna ang pinto ng owner-type jeep ni Zenon, subalit bigla na lang iyong isinara ng binata. Ano yung suot mo? Sa simbahan ang punta natin, hindi sa beach. Magpalit ka doon. Sa simbahan? Magpapakasal na ba tayo, Zenon? Kinikilig na tanong ng makulit na dalaga.
Bago pa manliit ang mga mata ng lalaki, ay mabilis na nakabalik sa loob ng bahay si Rihanna. Isang puting dress na lagpas tuhod ang haba ang ipinalit ni Rihanna. Tinernuhan niya iyon ng sandals na mababa lang ang takong. Binura niya ang makapal na makeup at ipinusod ang mahabang buhok. Simple lang ang ayos na ginawa niya sa sarili. Malayo sa kadalasang liberated na itsura niya. Tahimik na nakasandal sa kanyang jeep sa Zenon habang inaantay ang dalaga. Shall we, my handsome groom? Hindi nakaligtas sa paningin ni Rihanna ang humahangang mga mata ni Zenon nang mag-angat ito ng mukha. Miss Marshall. Kontra ni Zenon. Bakit ka nagbablush, Mr. Policeman? Tudyo niya. Hindi ito sumagot. Pinagbuksan lang siya ng pinto ng sasakyan. Nang mabuksan ang pinto, itinaas ni Rihanna ang mga kamay upang magpabuhat rito. Miss Marshall? Zenon, masakit yung balakang ko. Hindi ako gaano nakatulog kagabi. Medyo matigas kasi yung bed ko. Nagbuga ng hangin si Zenon. Pagkatapos ay binuhat siya ng pa-bridal style. Abot tenga naman ang ngiting nangunyapit si Rihanna sa batok nito. Bakit ang lakas naman ngayon ng kabog ng dibdib mo? Pangungulit ng dalaga. Hindi. Kaila nito, pero hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Bumungis-ngis si Rihanna. Ang ganda ng simbahang to, Zenon. Gusto kong dito tayo ikasal. Bulalas ni Rihanna. Tapos na silang dumalo sa misa at nailibot na rin siya ng binata sa paligid ng simbahan. Pabalik na sila sa sasakyan kung saan nakapark ang owner ni Zenon. Nai-imagine ko na yung nakatayo ako dyan sa malaking pinto ng simbahan, wearing my elegant wedding gown. Naglalakad ako sa aisle papunta sa'yo. Nangangarap na sabi pa ng dalaga. Habang si Zenon ay malalim ang iniisip at tahimik lang na nakasunod sa kanya. Hindi pa man sila nakakapasok sa sasakyan ni Zenon ay may tumawag sa lalaki. Zenon! Isang magandang babaeng lumabas sa katabing sasakyan. Amanda? Nagliwanag ang mukha ni Zenon nang makilala ito. Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali lang? Amanda, kasi nilingon ni Zenon si Rihanna. Si Rihanna naman ay napaarko ang mga kilay at umabrisyete kay Zenon. Sino siya, Zenon? Tanong ni Amanda. Ako si Rihanna Marshall, nobya ni Zenon. Nobya? Zenon. Nalungkot ang mga mata ni Amanda. Ma'am Amanda, nandyan na ho si Mayor. Kailangan na nating umalis. Sabi ng driver ni Amanda. Nilapitan nito ang huli. Sige ho, Mang Edwin, susunod na ako. Tumalima naman ito. Zenon, tatawagan kita. Pahabol na sabi ni Amanda bago umalis. Bakit mo ba ipinapamalitang nobya kita? Walang ngiting si Tani Zenon nang makaalis na si Amanda. Bakit? Magagalit ba si Amanda? Siya ba yung first love mo? Na pinaglalaanan mo ng lahat? Nakalabing tanong ni Rihanna. Paano mo nalaman yan? Well, wala akong pakialam kung siya ang first love mo. Ako naman yung present at future love mo. Napailing si Zenon. Zenon anak, nakauwi na pala kayo. Nandito nga pala si Kapitan Munding. Gusto kang kausapin. Salubong sa kanila ni Mang Pedring. Magandang hapon, Zenon. Bate ng bisita nila. Magandang hapon din ho, Kapitan. Doon ho tayo sa bahay. Tugon ni Zenon. Hindi naman ako magtatagal. Dumaan lang ako para mag-imbita sa pasayaw sa darating na pista. Sana makadalo kayo, Zenon. Naku ho, Kapitan, hindi ako... Sige na anak, pumunta ka na.
Isama mo si Rihanna para naman maranasan niya ang pasayaw sa probinsya. Napalingon si Zenon sa kanya. Excited siyang tumango-tango. Ayun pala meron ka ng kapareha. Sambit ng kapitan. Sige ho, kapitan. Salamat. Napa-oo si Zenon. Gabi ng pasayaw. Zenon, sayaw tayo! Paindak-indak, nayaya ni Rihanna sa binata. Isang magaslaw na tugtugin ang kasalukuyang pumapailan lang. Miss Marshall, hindi ako marunong sumayaw. Todo, tanggi nito. Tuturuan kita! Hinila niya ang kamay nito. Subalit, bago pa man makatayo si Zenon ay may lumapit sa kanilang lalaki at may ibinulong sa huli. Pagkatapos, may tiningnan ang mga ito sa dulo. Isang babaeng nakaupo rin na tila hinihintay si Zenon. Nakilala ni Rihanna na si Amanda yon. Napaismid siya. Binitawan ng dalaga ang kamay ni Zenon at tumalikod upang puntahan si Ben sa kabilang mesa at yayain itong sumayaw. Game naman si Ben sa pagkikipagsayaw sa kanya, kaya na-enjoy ni Rihanna ang dance floor. Biglang, naging sweet ang tugtugin. Hahawakan na sana ni Ben ang baywang niya nang biglang may humila kay Rihanna, sa Zenon. Nasa gitna na rin ito ng dance floor at ito ang naging kapareha niya sa malapyos na tugtugin. Hinapit nito ang baywang niya. Tapos na ba kayong mag-usap nung unang pag-ibig mo? Nagtatampong tanong niya. Hindi sumagot si Zenon. Kinuha lang nito ang mga kamay niya at isinabit sa batok nito. Sabi ko na ako talaga ang future mo. Tumingala si Rihanna upang hulihin ang mailap na mga mata ng binata. Subalit hindi siya nagtagumpay. Sadyang iniiwas nito iyon. Kaya't napangiti na lamang siya at idinikit ang pisngi sa dibdib ni Zenon. Zenon, bakit ang lakas ng pintig ng puso mo? Akala mo lang yun. Muli niya itong tiningala. Tumingkayad siya at hinalikan ang Adam's apple nito. Miss Marshall? Higit na nagtambulan ang dibdib ng lalaki. Mamang pulis, huwag kang kabado. Paano ka makikipaghabulan sa kriminal kung kabado ka lagi? Biro niya. Kailanman, hindi ako naging kabado sa pagdakip sa mga kriminal. Tugon ng binata. So kaya malakas ang kabog ng dibdib mo dahil nasa tabi mo ko. Tudyo niya rito. Walang sagot mula kay Zenon pero hinigpitan nito ang paghapit sa baywang niya. Kabilin-bili na ni Zenon na manatili na lang muna si Rihanna sa bahay ng mga magulang nito dahil aalis ang lalaki. Nang magtanong si Rihanna kung saan ang tungo nito ay hindi nagsabi si Zenon. Ngunit napag-alaman niyang sinundo ito ng driver ni Amanda. Ano ba talaga ang ugnayan ng dalawa? Pumasok siya sa inukupang kwarto. Kinuha ang laptop at balak na mag-check ng emails niya. Hindi sinasadya ay nalaglag iyon at nabasag. Wala ang mag-asawa sa bahay. Nagpunta sa kamag-anak ng mga ito sa kabilang barangay. Ang naiwan lang ay siya at si Melissa dahil wala itong pasok. Nagpasama siya kay Melissa upang ipaayos ang laptop o di kaya'y bibili na lang siya ng bago sa bayan. Ayaw man pumayag ni Melissa ay pinilit niya ito. Ate, basta bilisan lang natin Mapapagalitan ako ni Kuya kapag nalaman niya to. Nag-aalala lang, sabi ni Melissa. Huwag kang mag-alala. Kung malaman man ito ni Zenon, akong bahala sa kanya. Ate, sabi mo po yan Nagtungo nga sa bayan ang dalawa. Matapos bumili ng bagong laptop sa shopping mall at kumain sa labas, nagkasundo na ang dalawang babae na umuwi na. Patungo na sila sa inarkilang sasakyan nang makasalubong ang pamilyar na mukha kay Rihanna. Minandro?
Gulat na nasambit ng dalaga. Ang traidor nilang empleyadong si Menandro. May kasama itong dalawang lalaki na tila hindi rin gagawa ng mabuti. Riana Marcial, akalain mo yon? Hindi man lang ako nahirapang hanapin ka. Nakakaloko ang ngisi ni Menandro. Hinawakan ni Riana ang kamay ni Melissa upang sabay silang tumakbo. Subalit mabilis siyang naabutan ng dalawang kasama ni Menandro. Melissa, tumakbo ka na! Ate Riana! Takot at naiiyak na sambit ni Melissa. Sige na, humingi ka ng tulong. Oo, ate! Mabilis na tumakbo si Melissa. Akma itong hahabulin ng isa sa mga kasama ni Menandro. Hayaan mo na siya, Boyet. Hawak na natin ang sadya natin. Pigil dito ni Menandro. Ano bang kailangan mo, Menandro? Asik ni Riana. Ikaw ang kailangan ko, Miss Marcial, para makapaghiganti sa tatay mo. Wika nito. Menandro, patas ang daddy ko sa mga karapatan ng empleyado niya. Ikaw lang itong traidor. Hindi lang ako ang traidor, Miss Marcial. Anong ibig mong sabihin? Dami mong satsat. Ipasok nyo na yung sa van. Menandro, kung gusto nyo ng pera, ibibigay ko sa inyo. Magkano ba ang kailangan nyo? Nagpupumiglas ang dalaga sa pagkakahawak ng dalawang lalaki sa braso niya. Subalit, mahigpit ang hawak ng mga ito. Humalakhak si Menandro. Sa totoo lang, Miss Marcial, nabayaran na ako. Pero kung tinatanong mo kung ano ang gusto ko, parang nasa harap ko na. Lumarawan ang ngiting aso sa mukha ng masamang loob. Pinasadahan siya ng tingin, lalo na ang katawan niya. Naiiwas ni Riana ang mukha ng akto nitong hahawakan ang pisngi niya. In your dreams, sabi niya rito. Dumilim ang mukha ni Menandro. Sige na, isakay niyo na yan. Utos nito sa dalawang kasama. Bitawan niyo kung ano ba? Panlalaban ng dalaga. Bitawan niyo siya. Nagbabanta ang tinig ng lalaking dumating. Zenon! Nawala ang takot niya nang makita ito. At sino ka namang pakialamero ka? Lumapit si Menandro kay Zenon at dinuro ito. Subalit, pinilipit lang ni Zenon ang daliri ni Menandro. Napasigaw ito sa sakit. Bugbugin niyo! Utos nito sa dalawang kasama. Sumunod naman ang mga ito. Ngunit ni hindi man lang nakatama ang dalawang utusan. Sa galing ni Zenon sa hand-to-hand combat, bagsak agad ang mga ito. Zenon, tulong! Sigaw ni Riana. Dahil hostage na siya ni Menandro. Nakatutok sa sentido niya ang hawak nitong barel. Sige, lumapit ka. Pasasabugin ko ang bungo ng babaeng to. Naitaas ni Zenon ang dalawang kamay habang pinag-aaralan ang mga kilos ni Menandro. Menandro, tatawagan ko ngayon din si Daddy para ibigay ang gusto mo. Sabi ni Riana. Pero ikaw na lang ang gusto ko ngayon, Miss Marcial. Wika ni Menandro sa tainga niya. Pagkatapos ay inamoy-amoy ang buhok niya. Kita ni Riana ang pagtagisan ng mga ngipin ni Zenon at sa bilis ng mga pangyayari, namalayan na lamang niyang nakalapit na ito kay Menandro at naagaw ang baril sa huli. Matapos tanggalin ang bala ng baril, sunod-sunod nagpakawala ito ng malalakas na suntok sa mukha ni Menandro hanggang sa humandusay na ang kriminal. Sergeant Matias, tama na yan, kami nang bahala dyan. Awat ng kasamahang pulis ni Zenon. Ayos ka lang, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Zenon nang lapitan si Riana. Ayos lang ako. Tugon ng dalaga. Nagulat si Riana nang bigla siyang ikinulong ni Zenon sa mga bisig nito. Nag-alala ako sa'yo. Napangiti ang dalaga.
Nagdudugo ang kamay mo, Zenon. Aniya nang mapansin ang kamao nito. Wala to, wag mo akong alalahanin. Melissa, tawag ni Zenon sa kapatid nang makauwi na sila sa bahay ng mga ito. Kuya, sorry na. Takot na mapagalitan ang dalaga. Nay, Tay, Ate Riana. Paghingi nito ng saklolo sa kanila. Zenon, walang kasalanan si Melissa. Ako ang nagpumalit na umalis kami kaya wag mo siyang pagalitan. Pero, buhatin mo na lang ako papunta sa kwarto ko. Pagod na ako. Lambing niya rito. Huminga ng malalim si Zenon. Ayoko nang mauulit to. Sabi nito. Pangako. Pagkapanabay naman na sabi ng dalawang babae. Habang ang dalawang matanda ay napailing. Ang gwapo talaga ng knight in shining armor ko. Malalagkit ang tirig ni Riana kay Zenon. Buhat siya nito habang patungo sa kwarto niya. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Kontra ng binata. Bakit? Naaakit ka na ba sa akin? Tukso niya rito. Miss Marshall, Mr. Matias. Panggagaya niya sa binata. Muli ay napailing ito sa kakulitan niya. Marahan siyang ilinapag ni Zenon sa kama nang makapasok na sila sa loob ng silid. Magpahinga ka na. Anito, akma na siyang iiwan. Zenon, gamutin ko muna yung sugat sa kamay mo. Tumayo si Riana at kumuha ng panggamot sa mga gamit niya. Nakaupo silang pareho sa gilid ng kama habang nilalagyan niya ng gamot ang kamay ni Zenon. Mahapdi ba? Tanong ni Riana habang hinihipan niya ang sugat nito. Riana, wika ni Zenon. Nag-angat ng mukha ang dalaga. Sorpresang, tinawag siya nito sa pangalan niya. Nakatitig pala sa kanya si Zenon, kaya nagtama ang mga mata nila. Pagkuwan, bumaba ang mga mata nito sa labi niya. Lalagyan ko na ng gaza ang... Napahawak ng mahigpit si Riana sa hawak na gaza nang biglang ibaba ni Zenon ang muka sa mukha niya. Sinakop nito ang labi niya. Magaan lang na halik sa una, pero dahan-dahang lumalim. Dahil sa pagdugo ng dalaga, mas lumalim pa at naging mainit ang mga halik ni Zenon. Kinabig na siya nito palapit sa katawan nito. Zenon, Riana! Mabilis na humiwalay ang labi ni Riana kay Zenon nang marinig ang pagkatok ni Mang Pedring sa pinto ng kwarto. Nagtinginan sila at sabay na napangiti. Si Riana ay namumula ang pisngi at napahawak sa labi. Si Zenon naman ay kagat-kagat ang pang-ibabang labi at napapailing. Tay, bakit ho? Tugon ni Zenon sa ama. Nandito sa Senyor Enrico. Sinusundo na si Riana. Lumabas na kayo riyan. Sabi ni Pedring. Ang daddy. Nasambit ni Riana. Daddy! Salubong ni Riana sa ama. Humalik siya sa pisngi nito. Sweetheart, kumusta ka dito? Tanong ni Enrico. Masaya ako dito, Dad. Mabuti kung ganon. Salamat, Pedring, at sa pamilya mo sa pag-aalaga sa anak ko. Ganon din sa'yo, Zenon. Salamat sa pagligtas sa buhay ni Riana. Trabaho ko po yun bilang bodyguard niya. Kung ganon, dodoblehin ko pa ang babayad ko sa'yo. Naglabas ng tseke si Enrico. Huwag na ho, Senyor Enrico. Malaking halaga ang binigay niyong pera para sa pagre-retiro ni tatay. Ayos na ho yun. Napatango si Mr. Marshall. Sa isip-isip nito'y hindi nagkamali na ipagkatiwala sa binata ang anak. Bueno, iha, mag-impake ka na, babalik na tayo sa Maynila. Nahuli na si Menandro. Kahit paano'y nabawasan ang banta sa buhay natin. Baling ng ama sa kanya. Ha? Daddy kasi...
Bakit? Ayaw mo bang bumalik sa Manila? Kunot noong tanong ni Enrico. Napatingin si Rihanna kay Zenon, na noon ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Nagpaalam muna ang mag-anak na iiwan ang mag-ama upang makapag-usap ang mga ito ng sarilinan. Daddy, can I stay here for at least 2 months pa? Please, Dad. Pero Iha, paano na yung napag-usapan nating pag-turnover ko sa'yo sa company? I'll promise, Dad, sa pagbabalik ko, ready na akong i-manage ang company. Huminga ng malalim si Enrico. Ano bang magagawa ko kapag ginusto ng unika iya ko? Thank you, Dad. Yumakap siya sa ama. Bakit hindi ka pa sumama sa daddy mo pabalik ng Maynila? Tanong ni Zenon nang puntahan niya ito sa shop. Well, napamahal na ako sa lugar na to, sa mga tao rito at mamimiss kita. Kahit payak lang ang pamumuhay namin dito, kumpara sa magarang buhay mo sa Maynila. Interesadong tanong ni Zenon. Zenon, marunong ako makibagay kahit saan mo ko dalhin, basta kasama kita. Napatango si Zenon at lihim na napangiti. Dahil sa malakas na ulan, basang-basa ang damit ni Zenon at Rihanna nang makauwi kinagabihan. Pinasyal siya ni Zenon ng araw na yon dahil ipinagdiriwang ang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ipinagawa ang owner-type jeep ng binata, kaya ang motorbike nito ang sinakyan nila. Maaga yatang natulog si na tatay, sabi ni Zenon nang makitang sarado na ang pinto ng bahay nila at patay na rin ang mga ilaw. Naroon na sila noon sa shop nito. Ang lamig! Nanginginig na nayakap ni Rihanna ang sarili. Pwede ka na lang munang maligo sa itaas. May mga ekstrang damit din ako doon na pwede mong gamitin. Baka sipunin ka kapag mababa ng matagal na basa ang damit mo. Binigyan niya ng nanunuksong ngiti si Zenon. Bakit? Takang tanong nito. Wala. Kinikilig na napatakbo na ang dalaga sa itaas dahil sa nakikitang concern sa kanya ng lalaki. Sinigurado muna ni Zenon na maayos at nasa tamang lalagyan ang mga paninda sa ibaba bago siya pumanhik. Siguro naman ay tapos nang maligo at nakapagbihis na si Rihanna, kaya humakbang na siya sa nakabukas na pinto. Nakaligo na nga at nakapagbihis na ang babae. Subalit, naroon naman ito sa maliit niyang tukador at nakatuwad. Tila may hinahanap na kung ano. Hanggang sa gitna ng maputing hita nito ang suot-suot na t-shirt niya. Kaya sa pagkakatuwad nito ay nasisilip niya ang panty nito. Napalunok si Zenon. Tila sumikip ang pantalon niya. Maya-mayay naipilig niya ang ulo at saka tumalikod. Nagtanggal siya ng bara sa lalamunan bago nagsalita. Anong hinahanap mo? Tanong niya sa babae. Zenon, nandyan ka na pala. Naghahanap din ako ng susuotin mo. Maligo ka na rin dahil baka magkasakit ka. Sagot nito. Huwag ka na mag-abala, ako nang bahala dyan. Okay. Zenon, tingnan mo. Suot ko yung damit mo. Bagay ba sa akin? Ang nakakaakit na dalaga ay nilapitan pa siya at nagpaikot-ikot sa harap niya. Maliligo na ako. Tumalikod siya at akmang tutungo na sa banyo. Pero humarang ito sa daraanan niya. Sabihin mo munang bagay sa akin tong t-shirt mo. Hindi na nakapagpigil pa si Zenon. Hinila niya ito at isinandal sa pader. Pagkatapos ay sabik na sinakop ang mga labi nito. Bagay sa'yo, kahit ano man ang suot mo. At ramdam mo ba ang epekto sa akin? Aniya matapos bitawan ang matamis na labi nito. Hinapit niya ang bewang nito. Napatango-tango si Rihanna
nang maramdaman ang namumukol niyang alaga. Zenon, kagat-kagat nito ang gilid ng pang-ibabang labi. Gusto mo bang maligo uli kasabay ko? Paanas na tanong niya sa tenga nito. Marahang tumango ang babae. Mabilis niya itong binuhat at dinala sa banyo. Nang gabing yon ay may namagitan sa kanila. 29 na kaarawan ni Zenon. Ayaw man ito ng malaking handaan, ipinaghanda pa rin ito ng mga magulang at ni Rihanna. Nagpaluto sila ng maraming pagkain at naghanda ng mga inumin. Imbitado ang lahat ng kamag-anak at mga kasama ni Zenon sa trabaho. Maagang nag-umpisa ang handaan at inuman kaya maaga ring natapos. 7:00 pa lang ng gabi ay halos wala ng bisita. Hindi maibigay ni Rihanna ang regalo niyang susi ng bagong sasakyan kay Zenon kanina dahil masyado itong abala. Kaya naisipan niyang mag-prepare ng romantic dinner table sa kwarto ni Zenon sa shop para sa kanilang dalawa upang doon niya ibigay ang regalo at pag-usapan na rin ang tungkol sa estado ng relasyon nila. Matapos kasing may mangyari sa kanila ng nagdaang gabi, ay wala man lang itong ipinangako o itinanong sa kanya. Kahit pandalaman nitong ito ang unang lalaki sa buhay niya. Ate Rihanna, ang swerte-swerte naman sa'yo ni Kuya. Sabi ni Melissa habang nagbubudbod ng rose petals sa mesa. Naroon sila noon sa ikalawang palapag ng shop. Melissa, ako ang swerte sa kuya mo. Si Rihanna naman ay naglagay ng mga kandila. Matapos maiayos ng dalawang dalaga ang mesa, ay ipinatawag na niya si Zenon sa kapatid. Excited na sinindihan niya ang mga kandila. Natagalan bago nakabalik si Melissa, kaya bumaba siya. Ate, wala si Kuya Zenon sa bahay. Umalis daw po kasama ni Amanda. Pabatid ni Melissa nang makabalik. Saan daw nagpunta? Hindi din po alam ni nanay eh. Sige Melissa, antayin ko na lang siya. Nadismayang sabi niya. Ate Rihanna, ano po yung amoy sunog? Pasingot-singhot na tanong ni Melissa. Anong amoy sunog? Ate, nasusunog po yung taas. Nahintakutang sabi ni Melissa. Ano? Napalingon siya sa kwarto ni Zenon sa second floor. Lumalagablab ang apoy roon. No! Sigaw ni Rihanna. Naalala niya ang mga sinindihang kandila. Kailangang maapula ang apoy. Mahalaga ang shop na ito kay Zenon. Ngunit pinigilan siya ni Melissa nang tangkain niyang tumakbo paakyat. Ate, wag! Mahigpit na hawak ni Melissa ang braso niya. Tay! Nay! Nasusunog pa ang shop ni Kuya! Paghingi nito ng tulong. Anong nangyari? Agad na tanong ni Zenon pagdating nito. Hindi nito alam kung ano ang gagawin. Sa nakikitang unti-unting nagiging abo ang naipundar at pinaghirapan nito. Zenon, sorry. Naghanda kasi ako ng romantic table para sa atin. Tapos naiwan kong may sindi ang mga kandila sa itaas. Maiiyak na paumanhin ni Rihanna. Ano? Romantic table? Naiwang may sindi ang mga kandila? Rihanna naman! Naihilamos ni Zenon ang palad sa mukha. Sorry Zenon. Napayuko ang dalaga. May magagawa ba yung sorry mo? Halos sumigaw ito. Bakit ka ba sumisigaw? Babayaran ko kung magkano man ang naging damage. At kaya kong palitan yung shop mo kahit 10 pa. Pagak na natawa si Zenon. Tingin mo, ganun lang kadali yun? At porket mayaman ka, madali lang tapalan ng pera ang lahat? So ano ang gusto mo? Ang gusto ko,
Umalis ka na, Rihanna. Bumalik ka na sa mundo mo. Dahil sagabal ka lang sa mga pangarap ko. Daig pa niya ang sinampal sa mga sinabi ni Zenon. Pakiramdam niya'y nanigas ang buong katawan niya. Zenon, tama na yan. Kumalma ka muna. Saway ng babaeng lumapit kay Zenon, si Amanda. Kasama nito ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Nainsulto na nga siya sa mga sinabi nito. Dinurog pa ang puso niya dahil sa pagdating ni Amanda. Saghabal sa pangarap mo para sa first love mo? Mapait siyang napangiti at napatingin kay Amanda. Fine, Zenon. Kung yan ang gusto mo, aalis na ako para wala nang sagabal sa inyo. Umalis siyang tila sasabog ang dibdib sa labis na sama ng loob. Isang linggo mula nang bumalik ng Maynila ay heto na ngayon si Rihanna sa dating opisina ng ama at ginagampanan ang ipinasang tungkulin nito bilang CEO sa pag-aaring kumpanya. Sweetheart, nagustuhan mo ba ang opisina mo? Pinabago ko ang decoration nito according sa taste mo. Yes, Dad, salamat. Tugon niyang patuloy sa pagbabasa sa hawak na dokumento. Iha, kahit nakakulong na si Menandro, hindi ko pa rin alam kung sino ang nagprotekta sa kanya. So I decided na mag-hire pa rin ang bodyguard mo. Kailangan pa ba talaga yun, Dad? Of course, Iha. Sumang-ayon na lang siya sa gusto ng ama. Miss Rihanna, nandito na po yung bodyguard na hinar ni Mr. Marshall. Pabatid sa kanya ng sekretaryang si Wilma sa intercom. Sige Wilma, papasukin mo. Tugon niya. Nakarinig ng katok mula sa pinto ng kanyang private office ang dalaga. Come in. Wika niyang hindi nag-aangat ng paningin. Wala rin naman kasi siyang mahabang sasabihin sa bagong bodyguard. Kaya patuloy lang si Rihanna sa pag-type sa laptop niya. Kadalasan, bahay at opisina lang ako, kaya wala kang masyadong trabaho. Maliban, kung may mga imimit akong clients, you can get my schedule sa sekretary ko para alam mo. Tuloy-tuloy na sabi niya. Hindi nagsalita o kumilos ang bagong bodyguard niya, kaya napaangat siya ng paningin. May kailangan, Rihanna. Tumahip ang dibdib niya nang makita ang lalaking pabalik-balik sa isip niya. Si Zenon. May fondness siyang nakikita sa mga mata nito. Para ba iyon sa kanya? Ayaw niyang umasa na naman. At sariwa pa sa puso niya ang masasakit na salitang sinabi nito nang umalis siya sa Iloilo. Ikaw? Ikaw ang ipinadalang bodyguard ni Daddy? Tumango si Zenon. Ayoko, umalis ka na. Pagtataboy niya. Pero gusto ko at willing ako. Please, Rihanna, mag-usap tayo. Akma siya nitong lalapitan. Ngunit nakarinig sila ng mga katok sa pinto. Pasok. Wika ng dalaga. Hi. Bate ng lalaking pumasok. Gary? Ang assistant ng ama. May kailangan ka? Just want to... Napatingin ito kay Zenon. Ikaw yung anak ni Mang Pedring, hindi ba? Tanong ni Gary. Yeah, hinire ulit siya ni Daddy bilang bodyguard ko. Oh, I see. Patingin-tingin si Gary kay Zenon. Dahil hindi nito masabi ang sadya sa dalaga dahil nariyan sa tabi ang bodyguard nito. Don't mind him. Ano bang sadya mo? Tanong ni Rihanna. Gusto sana kitang imbitahing mag-dinner sa labas kung wala kang appointment mamaya? Sabi ni Gary. Dinner date? Napakunot ang noo ni Rihanna. Sabihin natin ganun na nga. Tumikhim si Zenon. Sure. Talaga? Tumango ang dalaga. Okay, I will pick you up at 6. Masayang sabi ni Gary.
Maya-maya'y nagpaalam na ito. Bakit ka pumayag na makipag-date sa lalaking yun? May galit sa tinig na tanong ni Zenon. None of your business. Rihanna, know your place, Zenon? Kung gusto mong magpatuloy sa pagiging bodyguard ko, lumabas ka na at dun ka magbantay. Huminga ng malalim si Zenon. Pagkatapos ay tahimik na itong lumabas. Ipinaalam ng maid nila na naroon na sa living room at naghihintay kay Rihanna si Gary. Sige ho, manang, pakisabi lalabas na ako. Sige ho, senyorita. Palitan mo yung suot mo, napakaiksi. Sita ni Zenon sa kanyang little black dress pagkalabas niya ng kwarto. Dahil naroon pala ito sa labas ng pinto. Hindi kita boyfriend, kaya wala kang karapatang magkomento sa mga gusto kong isuot. Pagtataray ng dalaga. Akma ng tatalikod. Subalit, pinigilan siya ng lalaki. Rihanna, I'm sorry. Huwag mo namang gawin to. Nakikiusap ang mga mata ng binata. Huwag kang bibigay, Rihanna. Huwag kang bibigay. Bulong niya sa sarili. Naghihintay na si Gary. Tinanggal niya ang kamay nito sa braso niya. Pagkuwan ay naglakad na siya. Sa isang expensive restaurant siya sa Makati, dinala ni Gary. Maganda at romantic ang ambience nito. Naroon na sila noon sa loob, habang ang bodyguard niya ay tanaw niya sa labas. Nang akma kasi itong susunod sa loob ay pinigilan ito ni Gary. I'm so happy na pumayag ka sa date na to, Rihanna. But I hope it won't be the last. Sabi ni Gary. Ha? Rihanna, I like you. What? Well, I am just 7 years older than you, but I can be the best partner. Gary, kung ang inaalala mo'y ang dad mo, ipinagpaalam ko na to. Sasabihin niya sana rito may ibang laman ang puso niya at kapatid lang ang turing niya kay Gary. Ngunit dumating ang waiter, dala ang mga pagkain nila. Try this dish. This is my favorite. Naglagay ng kapiraso ng steak sa plato niya si Gary. At may mga sinabi pa ito tungkol sa paborito nitong pagkain. Pero wala na kay Gary ang atensyon niya. Dahil nadako ang mga mata ni Rihanna sa labas ng restaurant. Sa bodyguard niyang nakatayo roon habang may kausap na babae. Nakilala niyang si Amanda yon. May bumangong ngit-ngit sa loob niya. Sumunod pa talaga dito sa Maynila? Bulong ni Rihanna. May sinasabi ka, Rihanna? Tanong ni Gary. Ha? Wala. Gagamit lang ako ng restroom. Excuse me. Nagre-retouch ng kanyang make-up si Rihanna. Sa tabi niya ay may naghugas naman ng kamay. Nang umangat ang paningin nito sa salamin, ay nagkatinginan sila. Hi Rihanna. Nakangiting bati sa kanya ni Amanda. Hello Amanda. Formal na balik-bati niya. About Zenon? Simula ni Amanda. Ayoko siyang pag-usapan. Patuloy siya sa pagpahid ng lipstick sa labi. Rihanna, malang iniisip mo sa amin ni Zenon. Mahinahong sabi ni Amanda. I said ayaw ko siyang pag-usapan. Mahina ring sabi niya, ngunit may diin. Ibinalik niya ang mga gamit sa handbag at lumabas na. Sumunod si Amanda. Bago pa sila makalayo sa female restroom, ay manakasalubong silang lalaki. Love, bakit ang tagal mo? Sabi ng lalaki kay Amanda. Naalala ni Rihanna na ito ang lalaking katabi ni Amanda nang pinakakalma nito si Zenon ng gabing masunog ang shop. Bakit tinawag nitong love si Amanda? Rihanna, this is Roy. Isa rin siyang pulis. Siya ang boyfriend ko at si Zenon ay matalik naming kaibigan. Pakilala ni Amanda sa lalaki. Natigilan siya.
Hi, Rihanna. Nakipagkamay sa kanya si Roy. Walang maiisip sabihin si Rihanna dahil naguguluhan siya sa nangyayari. Maya-maya'y nagpaalam na ang dalawa. Pagbalik niya sa mesa ay tapos nang kumain si Gary. After this, gusto mo bang manood ng movie or pumunta sa theater? Tanong ni Gary. Huwag na Gary, medyo sumama kasi ang pakiramdam ko. Tugon niya rito. Ganun ba? Sige, ihatid na lang kita sa inyo. Tumango siya at napatingin sa pinto ng restaurant. Palabas na roon sina Amanda at Roy. Magkahawak kamay ang mga ito. At bago tuluyang umalis ang dalawa, dinaan ng mga ito si Zenon, na naroon pa rin kung saan ito nakatayo kanina. Nang tumingin si Zenon sa kanya, ay nag-iwas siya ng paningin. Anong nangyari? Sa sasakyan ni Rihanna? Tanong ni Gary kay Zenon. Dahil nang lumabas na sila ng restaurant, ay may ginagawa ito sa gulong ng sasakyan. Flat yung gulong. Papalitan ko lang, mabilis lang to. Sagot ni Zenon. Sumakay ka na lang ulit sa kotse ko, Rihanna. Ihahatid na kita. Susunod na lang siguro ang bodyguard mo. Gary. At ubiling sumama si Rihanna. Pero hinawakan na nito ang kamay niya at inalalayan na siya papasok sa kotse nito. Dahil nasa loob na siya, hindi niya nakita ang pagkuyom ng mga kamao ni Zenon. Tahimik lang si Rihanna habang nasa biyahe sila ni Gary. May sagot ka na ba sa tanong ko? Untag ni Gary. Anong tanong? Kung pwede ba kita maging girlfriend? I'm sorry Gary, pero may mahal akong iba. Sino? Yung bodyguard mo? Hindi sumagot si Rihanna. Napatingin lang siya sa labas ng bintana ng sasakyan. Yung pobre mong bodyguard, hindi ba? Nagulat siya sa pagtaas ng boses ni Gary. Gary? Sumagot ka, Rihanna! Malakas itong nagpreno at hinampas ang manibela. Gary, ano bang nangyayari sa'yo? Kinabahan ang dalaga sa panlilisik ng mga mata ng lalaking katabi. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng passenger seat, ngunit nakalak. Bakit ba hindi ko makuha-kuha ang gusto ko? Una, ang kumpanya ni Enrico. Ang kinasabot kong si Minandro ay palpak naman. At ikaw, bakit ba ayaw mo sa akin? Animo ito nababaliw sa iyak at tawang reaksyon. Natutop ni Rihanna ang bibig. Ikaw ang kasabot ni Minandro? Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Rihanna, ayos lang sa akin. Kahit hindi ko makuha ang kumpanya, importante mapa sa akin ka. Sinunggaban siya ng lalaki. No! No! Bitawan mo ako, Gary! Help! Zenon! Pabaling-baling siya ng muka dahil gusto siya nitong halikan. Pagbasag sa salamin ng driver's seat ang nagpatigil kay Gary. Nag-iigtingang mga panga ni Zenon ang nakita nila nang mabuksan ng pinto. Walang hiya ka? Ang lakas ng loob mong pagtangkaan ng pag-aari ko. Hinablot ni Zenon ang kwelyo ni Gary at nang gigigil na ibinuhos rito ang lahat ng galit nito. Duguan ang mukha ni Gary nang dumating ang mga pulis kasama si Enrico Marcial. Nadagdagan pa ang pasa sa mukha nito dahil sa malakas na sampal na natamo mula sa amo. Sayang ka, Gary. Itinuring kitang parang anak ko na, pero nagpadala ka sa ambisyon mo. Pailing-iling si Mr. Marcial. Dalhin niyo na yun sa presinto. Sabi nito sa mga pulis. Dad, sandali! Habol ni Rihanna. Natigil sa paghakbang ang dalawang pulis na naka-escort kay Gary at maging ang lalaki. Rihanna?
Nabuhayang sabi ni Gary. Pilit nitong iminumulat ang dugoang mga mata. Akala siguro nito ay tutulungan siya ng dalaga dahil hinawakan ni Rihanna ang magkabilaang balikat nito. Pero pag-igik ang natamo ni Gary dahil tinuhod ni Rihanna ang pagkalalaki nito. Yan ang bagay sa'yo, wika ng dalaga. Sumunod si Enrico sa presinto habang si Rihanna ay nagpatid na kay Zenon sa mansyon. Rihanna? Kunot noong tanong ni Zenon sa dalaga dahil hila-hila nito ang kamay niya papasok sa kwarto nito. Yan, maupo ka dyan. Pinaupo ni Rihanna si Zenon sa isang couch nang makapasok na sila. Magpaliwanag ka, makikinig ako. Umpisahan mo ang tungkol kina Amanda at Roy, sabi niya sa binata. Pagkatapos ay nagbukas siya ng kanyang walk-in closet upang kumuha ng pampalit na damit. Pagkatapos ay akma na niyang bubuksan ang zipper ng kanyang dress. Seryoso ka? Magpapalit ka ng damit kahit nandito ako sa kwarto mo? Why not? Zenon, meron ka pa bang hindi nakikita o nahawakan sa katawan ko? Dahil sa pagkakaalala ko, nang gabing ibinigay ko sa iyo ang virginity ko, lahat ng parte ng katawan ko ay dinama mo. Prangkang, sabi ng dalaga. Namula at napakamot sa ulo si Zenon. Isa pa, matapos mo kong makuha at lahat-lahat at hindi mo pa ako pinakasalan, ipapabaril na talaga kita. Tuluyan na niyang hinubad ang damit. Panty at bra lang ang tumatakip sa katawan niya. Napalunok si Zenon. Tumayo ito at akmang lalapit sa kanya. Diyan ka lang, huwag kang tatayo dyan. At yung alaga mong nagwawala, pakalmahin mo muna. Istriktong sabi ni Rihanna. Ang tinutukoy ay ang nasa pagitan ng mga hita ni Zenon. Namumukol na naman kasi ito. Nangaakit ka kasi eh. Dahilan nito, kinuha ang isang throw pillow sa tabi at itinakip sa naninikip na pantalon. Kababata at mga kaibigan ko sina Amanda at Roy. Ayaw ni Mayor Villa kay Roy para sa anak niya. At ang gusto ay ako. Kaya akala ng mga tao kami ni Amanda. Pero ang totoo, yung dalawa ang may relasyon. Umamin na rin sila sa mga magulang ni Amanda. Dahil buntis na ngayon si Amanda kay Roy. Okay. Good for them. How about yung first love mo? Kung hindi si Amanda, ay sino? Para masabunutan ko. Napangiti si Zenon. Si Rihanna Marshall ang first love ko. Ang makulit at pili kong amo. Pero napakaganda. Sexy. Sweet. Mabait. Huwag lang gagalitin. At kaya akong tanggapin kahit mahirap lang ako. Maging ang mga mata ni Zenon habang sinasabi iyon ay nakangiti rin. Ako? Papaanong? Sabi mo, nalabat first sight ka sa akin. Ang totoo, ako ang umibig sa'yo sa unang beses pa lang na nakita kita. 9 years ago, di mo nun, nandito ako at pinaluwas ni tatay. Simula nun, pabalik-balik na ako dito para dalawin si tatay at makita ka. Kaya nung kunin mo kong bodyguard at sumama ka sa Iloilo, hindi ako makapaniwala. Bakit mo ko inaway nung nasunog yung shop mo? Nakalabing, tanong niya. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Kung mawawala kasi ang shop, pakiramdam ko, hindi na ako karapat dapat sa'yo. Kaya paano ko pa maihingi ang kamay mo kay Senyor Enrico? Paano ko pa maibibigay sa'yo ang ingranding kasal na deserve mo? Zenon, mahalin mo lang ako ng tapat. Sapat na sa'kin yon. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kaya kong makibagay kahit saan mo ko dalhin basta kasama kita. Lumapit si Rihanna kay Zenon. Ikinawit sa batok nito ang mga kamay niya at naupo sa kandungan ng lalaki. Kaya ang laki kong tanga nung
hayaan kong umalis ka ng Iloilo. Ang hindi nililinaw ang lahat. Mahal na mahal kita, Rihanna. Sa halip na sumagot, ay tumayo si Rihanna at kagatlabing pinatayo din si Zenon. Hinila ito kalapit sa queen-size bed niya. Teka, hindi mo pa ako sinasagot. Kailangan pa ba yun? Tinulak niya si Zenon pahiga sa kama. Naaawan na ako dyan sa alaga mo. Kanina pa nagpapapansin. Kumindat siya at sinimulang tanggalin ang suot nitong sinturon. Kinabig naman siya ni Zenon, pahiga sa dibdib nito. Kakaiba ka talaga, napakapilya mo. Pinisil nito ang tungki ng ilong niya. Tinitigan siya ng buong pagmamahal at pagkuwan ay sinakop ng may pananabik ang labi niya. Isang engranding kasalan ang idinao sa simbahan ng Mulo sa Iloilo. Makalipas ang 3 buwan. Walang puknit ang mga ngiting nakalarawan sa mga labi ng bride at groom na sina Zenon at Rihanna. Maging ang kanilang mga pamilya. Sa reception ay itinakas ni Rihanna ang groom niya. Baby, bakit tayo umalis? Marami pang dumating na bisita. Nagtatakang tanong ni Zenon. Zenon, kaya na ni na daddy, nanay at tatay yun. Pero, surprise! Binuksan ni Rihanna ang malaking compartment ng sasakyang nasa harap nila. Umungad roon ang mga maleta. Mga gamit ba natin to? Yes, hubby. Bakit? Hindi na ako makapaghantay sa makalawa para sa honeymoon natin. So ngayon na tayo aalis. Pero baby, let's go. Baka may makikita pa sa atin. Pabalikin pa tayo sa loob. Hinatak na niya ang asawa at pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Ikaw talaga. Huwag ka magtataka kung makasampung anak tayo ha. 10 lang. 1 dosena na. Ah, ganun. Kinliti siya ng asawa. Panay naman ang halakhak ni Rihanna. Wakas. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong pag-ibig ni Zenon at Rihanna. Muli niyo po akong samahan sa marami pang kwentong pag-ibig na tiyak magbibigay ng ngiti sa inyong mga puso.